Dumating nawa ang kaharian mo, Mateo 6:10. Itinuro po ni Jesus na ipanalangin ang pagdating ng kaharian ng Diyos kaya napakahalaga po niyan para sa Kanya. Malibang ipanalangin, iniutos din ni Jesus sa Mateo 24:14, ipangaral ang mabuting balita ng kaharian sa buong lupa. Kaya kaharian po ulit ang laman ng utos ni Jesus na ito. At ipangaral daw niya sa lahat ng tao sa buong lupa. Yan po ang pinakatema na ginagawa ng pangaral ng mga saksi ni Jehovah sa mahigit 240 mga lupain sa buong daigdig. At wala pong ibang nakakatupad sa utos na yan maliban sa kanila. Hindi din naman maaring mangaral ng kaharian o gobyerno ng Diyos ang mga relihiyon sa ngayon dahil sa halip na gobyerno ng Diyos ang suportahan, mas mahal po nila ang magulong kalakaran ng mga politikal na kaayusan ng tao. Tinatanggihan naman ng mga saksi ni Jehovah ang pakikisangkot sa politika dahil utos nga ni Jesus ayon sa Juan 17:16. Kaya malinaw po sila ang totoong tagasunod ni Jesus at sila ang tunay na mga Kristiyano at nasa kanila ang katotohanan. Kaya pag nangangaral ang mga saksi ni Jehovah sa inyong lugar, pagkakataon nyo na malaman ang katotohanan, kaya samantalahin nyo po na makipag-usap sa kanila. Pag pinalampas mo sila, sinasayang mo ang pagkakataong malaman sana ang totoong mensahe na gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Pag-isipan po ito. Nang ibigay ni Jesus ang utos na ipangaral ang mabuting balita ng kaharian, siguradong hindi niya po intensyon na ibigay ang utos na ito sa mga taong nagtataglay ng maling impormasyon o maling kaalaman tungkol sa Kanya at sa kaharian ng Diyos. Kaya makatuwiran pong isipin na kung sino lamang po ang nakakaalam ng katotohanan, sila lamang talaga ang gusto ni Jesus na mangaral sa buong sangkatauhan. Ang kaharian ay isang lumang termino sa modernong salita na gobyerno o pamahalaan. Sa panahon kasi ni Jesus, halos lahat ng gobyerno ay pinamamahalaan ng hari. Kaya ang pinakapopular na tawag sa isang pamahalaan ay kaharian. Kaya nang ituro ni Jesus na ipanalangin ang pagdating ng kaharian sa lupa, ang totoo, nananalangin talaga tayo na dumating sa lupa ang gobyerno o pamamahala ng Diyos. Pero ang tanong, bakit pa kailangan ng gobyerno ng Diyos sa lupa? Yamang may namamahala naman na gobyerno ng tao. Ano ang kaibahan sa gobyerno ng tao at sa gobyerno ng Diyos? Well, ipinahintulot naman ng Diyos na pamahalaan ng tao ang kanya sarili sa loob ng napakahabang panahon, subalit bigong-bigo ang tao sa pagbibigay ng perpektong plataporma na magbibigay ng solusyon sa lahat ng problemang nararanasan ng tao sa loob din ng napakahabang panahon. Krimen, kahirapan, korupsyon, sakit, pagtanda at kamatayan at maging pagdurusa mismo at iba pang aspeto ng buhay ng tao. Habang tumatagal ang pamamahala ng tao, pasama naman ng pasama ang kalagayan ng daigdig. Sinasabi ng Ecclesiastes 8:9, ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala. Mabuti man ang hangarin na isang tagapamahala, hindi niya naman kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng kanyang pamamahala. Hindi niya rin kayang bigyang solusyon ang mga problema na nabanggit na dahil walang kahit isa man sa mga disakdal na mga anak ni Adan ang may kakayahan sa paggawa nito. At nang lalangin ng Diyos ang tao, hindi niya dinisenyo ang sinuman na pamahalaan ang sarili nila dahil ang layunin talaga ng Diyos ay siya bilang ang may lalang ang dapat na mamahala sa buong sangkatauhan. Subalit, panahon pa man ni Adan at ni Eva, ginusto na ng tao na magsarili ng pamamahala. At yun ang dahilan kung bakit sumuway si Adan at Eva sa utos ng Diyos at tuluyang nagkasala. Itinakwil nila ang Diyos bilang hari ayon sa mababasa natin sa Genesis 3:1-6. At mababasa din naman natin ang parehong senaryo na nakasulat din sa unang Samuel 8:5-7. Nang humingi ang mga Israelita sa Diyos na isang maghahari sa kanila sa kabila ng pamamahala ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng isang propeta na si Samuel. Mababasa natin ang sabi. Sinabi nila sa kanya, matanda ka na, sabi nila kay Samuel, pero ang mga anak mo ay hindi sumusunod sa mga yapak mo.
Mag-atas ka ngayon ng isang hari na hahatol sa amin gaya ng sa lahat ng bansa. Nainggit po sila sa mga bansang nakapaligid sa kanila na pinaghaharian ang sariling sangkatauhan. Pero, ang sabi ng ulat, hindi nagustuhan ni Samuel na sabihin nila, bigyan mo kami ng isang hari na hahatol sa amin. Kaya si Samuel ay nanalangin kay Jehovah at sinabi ni Jehovah kay Samuel, makinig ka sa lahat ng sinasabi sa iyo ng bayan, dahil hindi ikaw ang itinakwil nila, kundi ako ang itinakwil nila bilang kanilang hari. Pansinin ang naging tugon ng Diyos sa hiling ng mga Israelita. Ang sabi, ako ang itinakwil nila bilang kanilang hari. Kaya medyo nakakalungkot. Ano po ang ibig sabihin ng Diyos? Na nalulungkot po siya sa hinihiling ng mga Israelita. At nakakalungkot din na hanggang sa panahon natin, mas gusto pa rin ng tao na pamahalaan nila ang kanilang sarili at ayaw nilang ang Diyos ang magsasabi sa kanila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nakakalungkot pa, ang pamamahala ng tao hanggang ngayon ay masasabing nangangapa pa rin sa kadiliman. Kinakaladkad ng mga pamahalaan ng tao ang buong sangkatauhan patungo sa mga digmaan, gutom, kahirapan at pagdurusa. Kaya mababasa sa Jeremias 10:23, alam na alam ko, O Jehovah, na ang landasin na isang tao ay hindi sa kanya. Hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Kaya ano nga ang hakbang na ginawa ng Diyos? Yamang siyang nagmamayari ng lahat ng bagay sa buong daigdig. Hahayaan niya lang ba ang masamang pamamahala ng tao? Mababasa sa Daniel 2:44, ang sabi, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag na isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kahariang ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon at ito lang ang mananatili magpakailanman. Kaya inihula po ni Propeta Daniel ang wakas ng pamamahala ng lahat ng gobyerno ng tao. Ang sabi, dudurugin daw ang mga ito ng isang karapat-dapat na mamahala sa buong sangkatauhan. Ang gobyerno ng Diyos, at sa pagkakataong ito, hindi na ang Diyos ang direktang maghahari, kundi ang kanyang nag-iisang tagapagmana, ang kanyang mahal na anak na si Jesus, ay magiging hari na ayon sa hula ng Isaias 9:6. Kaya pala itinuro ni Jesus na ipanalangin ang pagdating ng gobyerno ng Diyos sa lupa dahil siya pala ang mismong magiging hari neto. At dahil ito rin naman ang kalooban ng Diyos kung kaya't kayang-kayang bigyang solusyon ng gobyerno ni Jesus ang mga problemang hindi kayang solusyonan ng tao. Inihula ng Apokalipsis 21:4 ang plataforma ng gobyerno ni Jesus. Ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Kaya sa pamamahala ni Jesus sa hinaharap, wala na pong iiyak dahil sa mga problemang walang solusyon. Wala na magkakasakit, wala nang tatanda at wala na ring mamamatay. Kasama sa mga bagay na mawawala ang kasamaan at kasakiman. Mababasa sa Awit 37, 10 at 11, ang masasama ay mawawala na at hindi na sila makikita kailanpaman. Pero ang maaamo ang magmamayari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. At sinasabi pa ng talatang 29, ang sabi, ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa at titira sila roon magpakilanman. Kaya napakagandang pagpapala ng pamahalaan na pamumunuan ni Jesus. Kaya magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa isang malinis at mapayapang paraisong lupa. Magkakaroon ng kasaganaan sa lahat ng pangangailangan ng buong sangkatauhan ayon sa Awit 72:16. Ang sabi, magkakaroon ng saganang butil sa lupa, mag-uumapaw ito sa tuktok ng mga bundok. At bukod dyan, magmamayari ka ng sarili mong malaking bahagi ng lupa kung saan magtatanim ka ng sarili mong ubasan, may sarili kang farm,
at magtatayo ka ng sarili mong pabahay ayon sa hula ng Isaiah 65:21 hanggang 23. Kaya baka maisip ninyo, aba napakagandang programa nga naman ng gobyerno ni Jesus. Pero magkano naman kaya ang gagastusin namin sa lahat ng iyan? May babayaran ba kami? Meron bang monthly amortization? Ang hari mismo, si Jesus, ang nangangako sa Mateo 5:5, ang sabi, maligaya ang mga mahinahon dahil mamanahin nila ang lupa. Kaya wala pong bayad, ang lahat ng pagpapalang tatanggapin mo kasama na ang lupang ibibigay lang sa iyo bilang pamana ni Jesus.